Po tayo. Maraming salamat, Sir Allen. Mukhang first time mo mag-MC ngayon, kaya medyo kinakabahan si Sir Allen. Magandang umaga rin po, Vice Mayor Dodo Dworsky, sa ating mga konsehal. Siyempre, batiin ko na rin po ang may bahay ng ating buting congressman na nasa Malacanang po ngayon. Pakiabot po yung congratulations namin sa pagpasa ng Mayor's Act de Shalani. Maraming salamat po. Ganun din po kay Miss Mikey, sa lahat po ng mga kasama natin mula sa national government agencies, mula sa ating lokal na pamahalaan, yung mga nakaupo sa upper box dyan, kamusta po kayo? Ito po ay isang makasaysayang okasyon para sa ating lungsod. At alam ko pong hindi biro itong ginagawa natin, yung mga department heads natin, nandirito, city admin natin, kasama po natin. Hindi biro itong gagawin natin. Sabihin na natin mahirap po ang paglilipat. Kung paglilipat nga ng bahay, mahirap, ano pa kaya ang City Hall? Nagkukwentuhan nga kami ni Ms. Shalani kanina kung paano maglipat ng mga dokumento natin mula sa planning hanggang sa treasury, hanggang sa COA, hanggang sa dokumento ng LCR. At talagang hirap eh. Kung may mawala kang isang papeles lang, pwedeng magkagulo. Pero sa tulong ng ating pagtutulungan po ng bawat isa na nandito, mga iba pang nandun sa Old City Hall natin, at sa lahat-lahat po, ay sigurado po ako nakakayanin natin. At kahit mahirap po ang ating hinaharap sa ngayon, kahit malaking pagsubok o challenge itong ginagawa natin, sana po ay lamang dun sa hirap yung excitement natin para sa hinaharap. Ako po ay lubos na excited para sa ginagawa. Binibati ko rin po si Atty. Budi. Magandang umaga, Atty. Budi. Nakaparong kasi kaya binabati. Dito. Nagang litaw na litaw. Shout out, sino nagpapa-shout out? Huwag na, si Ma'am Vita na lang, Ma'am Vita. Kulit ng mga ibang nandito sa may kaliwa. Yung mga anak yung magkuntuhan. Maisilan po dito. Para malinaw na malinaw lang din po, siyempre napaka-importante. Tayo dito, ilan tayo dito? Siguro 300? Baka higit sa 300 po tayo nandito. Pero mas marami po yung hindi natin kasama. May mga brothers din, mga media nagko-cover. Pero siguro ilan lang din naman ang nanonood. Kaya napaka-importante po na para sa atin na nandito ay ika nga, we are on the same page. Alam natin kung ano ba yung ginagawa natin. Ilipat tayo ng temporary City Hall. Sana hindi tumagal ng 3 taon kasi construction period, nasa 2 taon po yan. Pero syempre mayroon pang ibang mga considerations kaya ng demolition, lalo na wala tayong as-built plan ng Old City Hall. At isa naman yan sa dahilan talaga kung bakit nagmamadali na tayo. Sana naiintindihan po natin kung ano yung ginagawa natin, number 1. Number 2, at siguro mas mahalaga pa, naiintindihan din sana ng bawat isa na nandito kung bakit natin ito ginagawa. Kung bakit ba tayo kailangan maglipat, bakit ba natin pinaplano na gumawa ng bagong City Hall. At ito, nakikita ko, nandiyan si Engineer Francis, ang ating building official, si Engineer Arta, mga engineers, mga architects natin, na aking po unang sinangguni po natin ang problema natin sa Old City Hall sa kanila. Kumuha din tayo ng mga private consultants, engineering consultancy firm. Kumuha po tayo. Nalaman natin later on, meron na rin palang kinuha yung previous admin na consultancy firm din. Pero hindi natin kasi nakita yung resulta nun. Until much later, may nagbigay lang sa akin, may nag-abot lang sa akin. Pero malinaw po na may structural issues ang Old City Hall. Kaya pinag-isipan po natin, pinagplanuhan natin, umunsulta tayo. Ako mismo, siguro walang exaggeration, siguro naka-100 engineer at architect ang nakausap ko. Kasama yung sa atin, kasama yung mga kaibigan, mga isa consultant natin,
kumausap din ako ng mga may experience sa construction, mga private construction firms. Ang dami talagang ilang daang tao ang kinonsulta natin para mabuo ang mga plano natin. Meron pang nag-unsolicited proposal ng PDP na hindi nag-work out, pero may elements ng design na nagamit pa rin naman natin. At marami pa, dami natin pinagdaanan. Pero pag tinanong natin, bakit ba natin ito ginagawa at kayo po ang magiging, kumbaga, kailangan magtulungan tayo. Dahil ang laki ng Pasig eh. Ang Pasig sa ngayon, pag pinilang po natin kasama yung mga transients, pagkasama yung nangungupahan ng dito, yung mga dumadaan lang kasi dito nagtatrabaho, yung mga boarders, mga shares, umaabot na tayo ng more than 1 million. More than 1 million ang Pasigueño. Siyempre, tinuturing na rin po natin sila Pasigueño. More than 1 million Pasigueños in 30 barangays. Talagang napakalaki ng Pasig. So, hindi naman po lahat ay maririnig ako magsalita. Hindi naman lahat ay masipag magbasa. Hindi naman lahat masipag magbasa o kahit manood ng news o ng video. Kaya sigurado po, yung iba, kayo po tatanungin. Kaya dapat, kabisado rin po natin, alam natin kung bakit natin ito ginagawa. Lalo na sa panahon ngayon, na aminin natin o hindi, ayaw man natin pag-usapan o hindi. Marami talaga sa panahon ngayon ay atat na atat mamulitika, sabihin na natin. Marami sa panahon ngayon ay nagkakalat ng fake news, ng disinformation. Ito po, yung mga ibang kasama natin, mga kaibigan naman natin itong mga ibang vloggers dito. Pag tinignan niyo po yung mga page nila, maya-maya, pag tinignan niyo po yung mga reactions at mga comments, may kita niyo po na talagang activated ang troll farm ng isang grupo dito sa Pasig. May kita niyo po, pag binuksan niyo na hindi naman nangyayari dati, pag binuksan niyo yung ilang post nila, may kita niyo, biglang may 500 na angry react. May kita nyo, biglang may 500 na laughing react. Ay, hindi naman nangyayari yan dati. Bigla-bigla, sabay-sabay. Ang tao naman, ilan ba? Ngayon, meron na, may bago sila. Umaabot na ng 500. Hindi ko lang alam kung mangyayari ngayon kasi binabati ko, baka hindi sila matuloy. Baka pa-click pa lang sila. Dahil binati ko, baka hindi sila tumuloy. So, tingnan natin, ano? Pero totoo po yan. Tapos, pag tinitingnan natin, sa tulong din ng PIO natin, sa tulong ng mga ibang kaibigan na medyo marunong sa social media at sa ano pa, pag tinitingnan, puro mga fake account talaga. O yung iba, yung mga bibiling account kung saan, ano, may iba galing Vietnam, may iba galing Laguna, may mga iba, Pasig yung address, pero mga naka-lock profile, pag tinignan mo ng maigi, magkakadikit. Ibig sabihin, yung mga iba pa nilang sinishare, yun din. So, nag-share sila ng mga, alam niyo na, mga iba, medyo political. Yung mga iba, mga outside Pasig. Kasi yun nga yung mga ini-engage ng mga ibang grupo na troll farm. Kaya kailangan, maagap tayo. Kailangan, ang sa atin lang naman, yung katotohanan eh. Kung saan yung katotohanan, doon lang po tayo. Hindi na tayo lalayo. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi po politika eh. Ang pinag-uusapan, although yung iba gustong mamulitika, tayo, secondary concern lang natin yan. Ang pinag-uusapan natin dito, una, sa paglilipat natin sa temporary city hall facility, ang pinag-uusapan natin ang kaligtasan ng mamamayan. Ang kaligtasan ng ating kolya. Ang una-una sa lahat. Alam na alam ni Councilor Angelo yan dahil yung doon mismo sa opisina niya, palaki, araw-araw lumalaki yung crack. Nung una siya pumasok sa City Hall, ganun pa lang yun. Pero ngayon, buong ano na, syempre mga engineers natin, ano pa ba yung mga office na medyo malala na, yung mga nasa 8th floor, siyempre kami yung medyo kinakabahan. Kita-kita naman sa may office ng DRLO, sa may sa likod. Yung pagitan ng dalawang building. Kasi hindi naman isang building na City Hall, di ba? 4 na building yan. Magkakarugtong. Siguro yung iba sa inyo. Sino po dito ay magkakabuhingan tayo? Sino po dito? I'm more than 60 years old na po. Meron po ba dito? Pwede kong Ma'am Winnie. Ma'am Winnie. Buong buhay mo sa Pasig natin. Naalala niyo po yung old City Hall, yung original na 3 floors lang. At ngayon po na lumaki, dinugtungan yung City Hall. Alam po natin na
Never naman po nagkaroon ng bagong pundasyon ang City Hall. Yan at yan pa rin yun. Kaya yung mga opisina kung saan lumalabas sa LCR, ang TES, yan, medyo kinakabahan na rin po talaga yung mga yan. Ano bang meron sa opisina ninyo? Humiwalay na. Ayan yung magdasalin naman po kayo, di ba? So yun po yung una sa lahat. Kaya natin ito ginagawa, kaya nasimulan yung pag-iisip at pagpaplano, kaligtasan ng tao. Huwag naman po na maabutan tayo. Diba? Siyempre, madasalin tayo, nagtitiwala tayo sa Diyos. Pero kailangan may gawin din tayo. Hindi pwede magantay lang tayo magantay na days. Pababa na siguro, 0.1% chance lang naman na bukas may mangyari. Eh araw-araw, 0.1% chance na may mangyari. Kabadong-kabado na si Consel Buboy, engineer din to. Talagang, so number one, kaligtasan ng tao. Safety, buhay ng tao ang pinag-uusapan natin dito. Pero pangalawa, kami nga, gagawin na lang din natin eh. Kailangan natin gawin para sa kaligtasan ng tao, para sa buhay ng tao. Pero gagawin na lang din natin. Ayusin na natin. Isang beses ko lang gagawin ito eh. Igandahan na natin. Once in our lifetime lang po, magpapagawa ng bagong City Hall. Hindi ko naman pinangarap na sa term ko mangyayari ito. Pero ito na po ito eh. Wala na tayong magagawa, nandito na to. Ayusin na natin, gandahan na natin, at siguraduhin natin yung gagawin natin ay hindi yung typical na gawa ng gobyerno. Di ba pag may nakita tayong proyekto ng gobyerno, malungkot man sabihin, pero aminin natin, pag may nakita tayong project ng gobyerno, lalo na malaki, anong iniisip ng tao lagi? Nako, overpriced yan. Pag sabihin, nako, substandard ng gawa niyan. O kaya, nako, hindi maganda ang pagpaplano niyan. Pagtapos niyan, makikita marami pang problema o makikita na ay kulang pa pala. O kaya, hindi maganda, hindi yung daming... di ba yan ang experience natin sa gobyerno? At naiintindihan natin yan. Hindi natin sinisisi ang taong bayan na yan yung una nilang naiisip. Kasi sa matagal na panahon, totoo. Pero dito sa Pasig, ibahin natin. Dito sa Pasig, ipakita natin sa taong bayan, ipakita natin sa buong bansa, maging sa buong mundo, na sa Pilipinas, pwedeng gumawa ng malaking proyekto na maayos, malinis, maganda, pinagplanuhan, good for 100 years ang itatayo po natin ng bagong City Hall. Papakita natin sa tao, papakita natin sa buong mundo na pwedeng gumawa. Yes, malaki po yung project cost natin. Ito, 9.6 billion, mukhang bababa pa, no? Kaya hindi ko pa pinipirmahan yung kontrata. Kasi gusto natin, tingnan natin, ano ba, pwede bang mabababa? Basta maayos, good quality, tingnan natin, baka mapababa pa natin yung presyo. Kaya hindi pa ako makapag-announce. Pero papakita po natin na kung 9 billion o 8 billion man yan, papakita natin na pwedeng gumawa ng maayos ang gobyerno. Pwede gumawa ng maganda, de kalidad ng gobyerno na nasa tamang presyo. At alam niyo po kung anong pinakamaganda. Ito, kukwento ko po sa inyo. Huli na po ito bago tayo i-bless ni Father Melvin. Nandito na po si Father. Hi Father, good morning po. Good morning po Father. Ang pinakamaganda po dito, at ako kaya proud na proud po ako, ang ganda ng mensahe kanina ni Vice Mayor Dodot, na hindi lang po ito basta ordinaryong proyekto o kung malaking proyekto, pero ito rin po ay sumisimbolo sa mga pagbabagong pinatutupad natin sa ating lungsod. And this is in a very real way. Hindi lang po basta abstract o ano, in a very real way. Paano ko po nasasabi yan? Nung nagsimula tayo magpakilala ng mga pagbabago sa LGU natin noong 2019, alam naman po natin sa buong bansa, narinig natin kahit si Mayor Benji Magalong, lagi niya rin pong passion advocacy niya rin ito, yung laban kontra corruption. Alam po natin ang biggest source ng corruption sa gobyerno ay ang procurement. Alam po, hindi yan open secret yan. Kahit saan kayong bahagi ng Pilipinas pumunta, hindi yan sikreto. Open secret kung secret man. Yung 20 to 30% o higit pa na SOP, hindi secret, open secret nga kung sikreto man. Yan ang biggest source of corruption sa buong Pilipinas, na kaya nananatiling mahirap ang Pilipinas dahil sa practice na yan. Bukod pa sa substandard, dun talaga. 2019, nakipaglaban tayo. Binasag natin yung sindikato, tinigil natin yung lumang kalakaran. Ang resulta po,
bumaba yung mga presyo ng mga kontrata ng City Hall. Ang natitipid natin kada taon dahil sa procurement reform ay more than 1 billion pesos per year. More than 1 billion pesos per year. Alam ko, mahirap pong isipin, wala naman sa atin dito nakakita ng 1 billion pesos eh. Mahirap siya, kumbaga, sa laki ng number na yan, mahirap siya i-visualize. Mahirap siya talagang, kahit ako para sa akin, mahirap siyang intindihin gano'n ba kalaki yung 1 billion na yan per year. Yung mga bunga na yan, nagsisimula na po, nararamdaman na natin. Pero ang totoo niyan, yung pinakabunga niyan, for generations to come. Kasi sila talaga yung ano yan, kung yung mga pinaghihirapan, tinatanim natin na pagbabago ngayon. Next generation, sila naman po talaga. Opo, kahit pa paano may nararamdaman na tayo ngayon. Lumalaki yung budget natin, napapalawak natin yung mga serbisyo. Pero again, future generations, sila po talaga yung makakaramdam, makakaranas ng mga yung prutas ng mabuting paggugobyerno at procurement reform. Pero isipin po natin, kung more than 1 billion pesos per year yung natitipid natin na dating napupunta lang sa bulsa ng sino man, kung 3 terms, yaman natin kung in 9 years, 9 billion pesos po yun. Sa madaling salita, para tayong nagpatayo ng bagong City Hall na good for 100 years, na ang libre, na galing lang sa savings natin, walang naapektuhan na program, walang naapektuhan na project, walang nabawas sa mga program project activities natin, pero makakapagpatayo tayo ng bago City Hall na world class. Kaya sana po, magkakasama tayo rito, konting sakripisyo para sa ikagaganda ng ating mahal na lungsod. Mga kaibigan, now is the most exciting time to be a Pasigueño. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po, Mayor.